Sa oras na ito, sa umagang ito, we are so blessed, Panginoon. We are filled with your Holy Spirit right now, Panginoon. We receive you, Lord. We receive all the blessings that you have prepared for us this day, Panginoon. In Jesus' name. Thank you, Lord, and we pray, Father, in Jesus' name. Sa oras na ito, pangunahan mo po, Panginoon, ng gawain ito. I-bless mo po ang aming pag-aaralan. Ikaw po ang mag-minister sa lahat ng narito. Maging sa mga sumusubaybay sa amin sa online, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang buhay nila, ang pamilya nila, Panginoon. Ikaw po kumilos sa kanila, Lord, right now, Lord. Touch every one of them, Panginoon. And to you, we give all the glory. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. At tayo po yung mga kapuna, mga kapatid. At let's go right away sa Word of God. Are you excited, mga kapatid? Amen. Feel ko nga, mga kapatid, sobrang kayo excited kaya. Sobrang excited nyo, parang hindi na kayo makaibig eh. Ramdam ko yun, mga kapatid. Ramdam ko talaga. Ang sabi dito sa Kawikaan, chapter 4, verse 20, Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan sa buo nilang katawan. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen. Sabi ng anghel, lapitan mo yung nag-amen na yun. Amen. Sabi ng Diyos pala, hindi sabi. Amen. Amen. Everybody say amen. Amen. Para naman tayong laging bago dito, mga kapatid, eh, no? Bahala ka na dyan, Pastor. Irakos mo na lang yan. Huwag naman ganun, mga kapatid. Amen. Amen. Tayo, no? Tuloy ako dito. Palakpakan ulit natin ating Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Ang salita na ito, mga kapatid, ay hindi po para sa mga unbeliever. Para po ito sa mga believer. Sabi ng Panginoon, mga anak. Kung hindi ka anak, hindi ikaw. Pero kung anak ka ng Diyos, magsabi ng amen. Amen. Palakpakan natin ulit ang ating Panginoon. Sa araw-araw na ginagawa natin, mga kapatid, ang nais ng Panginoon ay makita natin lagi siya. Makita natin ang Panginoon. No? Sinasabi ko ito dun sa mga nananampalataya. Makita mo, nananampalataya ka, so dapat makita mo ang Panginoon araw-araw. And everything that we receive is out of the miracle. No? Yung galing sa miracle. Lahat yan ng bagay na dumarating sa buhay natin, na natatanggap natin araw-araw, mga kapatid, yan ay mga miracle. Hindi lang natin nakikita, but you know, God is a God of miracles. Amen? And God lives in a realm of miracle. Sa buhay natin, gumagaling tayo, tumatanggap tayo, ano mang ginagawa natin, no? See God, see the Lord supplying you. Amen? Hindi galing yan sa kasi itong araw na to, ang sarap ng tulog ko, kaya malakas ako ngayon. Hindi dahil sa nakatulog ka ng mahimbing, kaya ka malakas. Amen? It is God's miracle to you. Araw-araw, binubuhos ng Panginoon ang miracle po niya. Maliwanag po mga kapatid? Amen? Kaya nga sabi dito, mga kapatid, makinig ka sa aking mga salita, yung salita ng Diyos. Amen? Sa kanina, in-exhort kanina po, exhort yung salita ng Diyos, yun po yung inihasik. Umaga pa lang, tulog pa tayo mga kapatid, naghahasik na ang ating Panginoon. Lumalaganap na, inihahanda na niya ang mga pangangailangan po natin. Araw-araw po yan. Akala natin pagising natin wala, pero meron po yan na inihanda sa atin ng Panginoon. And right now, inihanda ito ng Panginoon para sa atin. Para tayo mabusog, lumakas, gumaling. Kung meron kang sakit ngayon, gumaling ka. Ang gustong gumaling, magsabi ng amen. Amen. Ang ayaw gumaling, huwag mag-amen. Mabuti naman wala nag-amen. Palakpakan rin natin ang Panginoon. Ang ayaw gumaling, huwag mag-amen. Ligtas tayo. Ang gustong gumaling, magsabi ng amen. Amen. Huwag niyong huwag niyong pagsawaan niya, mga kapatid. Amen is a simple prayer to God. So be it. So be it. Hindi mo na kailangan ng mahabang prayer, mga kapatid. Yung amen mo lang is so be it. Nangyayari na po yan. Because even amen is the name of God. Sa Book of Revelation, mababasa po ninyo yan.
The Amen. The Amen. Sa chapter 2 ng Revelation, nagpakilala ang Panginoon. The Amen. Nakita po ni John po yan. Kaya huwag natin, Amen, Amen. Ano ba naman yung Amen yan? Pastor, Amen na lang ng Amen. Ano kung Amen ka ng Amen? Kung sa bawat Amen mo, tumatanggap ka ng biyaya ng Panginoon. Tama po ba? Kaya ka tinatamad kasi hindi mo nakikita ang Diyos na gumagawa sa buhay mo. Pero kung nakikita mo gumagawa sa buhay mo, Amen mo lang, mga kapatid. Ano yan eh? Natural na sa'yo yan. Hindi parang napipilitan ka. Everybody say Amen. Hindi mo na, Pastor, huwag ka na magsabi everybody. Amen na ako, Pastor. Di ba? Wala po ba mga kapatid? Hindi na. Huwag mo na sabihin, Pastor. Amen. Wala ba yan? Amen na. Pero totoo, nandiyan na po yan. Amen. Palakpakan ulit natin ating Panginoon. Glory to Jesus. Kung naalala nyo, si Jacob, nung ibibless na niya yung mga anak niya, si Esau, bakit naghanda siya ng pagkain? Sabi niya, sige, Esau, oras na para patungan kita ng kamay. Ipagluto mo ako ng masarap na pagkain, yung paborito ko. At pag hinanda mo yan, pag inihanda mo yan, at pag natikman ko yan, saka kita pagpapalain. Bakit? Dahil lang ba sa pagkain? Hindi, kasi pag natikman mo yung paborito mong pagkain, ano ang nangyayari sa'yo? Nalulungkot ka? Sisiyahan. Masisiyahan ka. Yun ang gusto ng Panginoon. Kapag masaya, si Jacob, pag masaya ang puso niya, masaya rin niya, i-bless ang anak niya. At ang na-bless niya si Jacob, hindi si Esau. Isipin niyo po yun, mga kapatid. Kayo, pag masaya kayo sa tingin niyo, nabibless niyo ang Panginoon. Isip pa kayo, no? Parang hindi. Kaya nag-glorify. Oo, di ba? Nabibless niyo ba siya? Yung natutuwa siya sa inyo. Ikaw, Pastor Ray, yung anak mo, nakita mo malungkot, natutuwa ka? Hindi, di ba? Ano ginagawa mo? Di ba ginagawa mo lahat ng paraan para maging masaya siya? Amen. Amen. Ganyan din ang Panginoon natin, mga kapatid. At ganyan din tayo sa Panginoon. Ayaw niya nakikita tayo malungkot. Ayan, yung kanta-kanta na yan. Tama na yung kanta na yan. Preaching na lang. Hindi ganun, mga kapatid. Sa simula pa lang ng service natin, nagsisimula na ang biyaya ng Panginoon sa atin. Amen. Pagising mo pa lang sa umaga, bumubuhos na ang biyaya sa iyo. Amen. Pagising mo pa lang, mga kapatid, hindi pa nga dumidilat ang mga naman. Lord, thank you. Hindi pag dilat na dilat ka na, kapag toothbrush ka na. Tumawag ka na sa Panginoon, mamaya muna, maka-toothbrush ko na. Wait lang. Tawag mo si Lord. At sandali lang, mumumog muna ako. At sandali lang, magluluto muna ako. Hindi. Nasa higaan ka pa. Pag nandiyan yung diwa ko, thank you, Lord. I receive life, Lord. I receive strength, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Simple prayer. Come to God boldly. Ano ibig sabihin ng boldly? Meron kang freedom of speech. Hindi kailangan dito na amang banal na nasa langit, makapangyarihan, dakila ka sa lahat. Kung ano-anong ganun sinasabi mo, diretsuhin mo, Lord, thank you. Yung pala sasabihin mo, Lord, salamat po sa umagang ito. Hindi. Plainly, come to Him boldly. Amen. Amen. Alam nyo, alisin natin yung mga mentality natin na tutulog-tulog o yan yung mentality natin sa Old Testament. Kailangan legalistic. Kailangan sumusunod tayo sa kautusan. Numero, punto por punto. Hindi ganoon. Wala na po tayo sa kautusan. Nandun na tayo sa espiritu ng buhay. Ang espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi yung tulog mo. Hindi yung pahinga mo. Yung espiritu na nasa iyo, yan ang nagbibigay buhay sa iyo. Amen. Kaya pagising mo sa umaga, nasakit ng katawan ko kasi ang dami kong trabaho kahapon eh. Ang bigat eh. Bakit? Yan ba nagbibigay ng buhay sa iyo? Yung espiritu ng Diyos ang nagbibigay buhay sa iyo. Hindi ka umaasa dun sa... Kaya nga bukas, mamayang gabi, matutulog talaga tayo ng maaga ha, para pagising ko, maganda ang gising ko. Hindi ito, mga kapatid. Yes, ginagawa natin yan, but mostly, o priority natin sa buhay, yung ang Panginoon na nagbibigay buhay sa iyo. You are conscious of God's blessing to you. Amen. You are conscious of God's supply, provision in your life. Amen. Hindi nagkukulang ang Panginoon sa atin. Amen.
Kaya sabi ng Panginoon dito, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Nakikinig po ba tayo? Amen. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Saan nakatingin yung mata natin? Sa baba? Sa gilid? Sa tabi? Saan nakatingin? Saan? Doon. Sa salita. Nasaan ang salita ng Diyos? Nakikita po ba natin? Hindi. Pero bakit parang nakikita natin ang salita ng Diyos? Kasi mayroong espiritu sa loob na nakikita natin ang salita ng Diyos. Naririnig natin. Kaya ikiling mo ang iyong pakinig. Una-una naririnig natin yan. At pag narinig natin yan, nakikita na natin yan. Nabi-visualize na natin yan sa puso natin, sa isip natin. Yan ang totoo. Hindi basa-basa lang kasi pastor lang yan eh. Hindi po mga kapatid. Amen? Amen. Ingatan mo sa ikabuturan ng iyong puso o sa puso. Kaya nga ngayong araw na ito mga kapatid, ang pag-usapan natin ay yung ating puso. Everybody say puso. Puso. Heart. Heart. Sino may problema sa puso? Wala. Sino may sakit sa puso? Wala. Buti naman. Sino nakakaramdam ng hindi maganda sa puso? Wala. Don't deny. Pinagaling na ni Lord. Amen. Amen? Puso. Alam niyo yung puso, maaaring sasabihin natin, sa Greek word, ang puso is cardia. Cardia, kaya nga may cardiac arrest. Diba? Doon galing yung cardiac arrest. Kasi yung word na cardia, that is Greek word for heart. Amen? Heart. At ang puso, hindi po yan ang espiritu. Sa Greek word, ang espiritu ay pneuma. Pneuma. So, pag pneuma, spirit, yung heart, cardia, so magkaiba po yung spirit. Kasi yung iba sasabihin lang, ano yung espiritu? Yung puso mo. Hindi po yan puso. Ang puso, mga kapatid, is a place where spirit and soul meet. Okay po? Yung espiritu natin na binon again, maliwanag po ba? Pag hindi ka binon again, ang espiritu mo patay. Ulitin po mga kapatid if you are not born again, your spirit is dead because of sin. Tama po? But if you are born again, your spirit is reborn. You have a new spirit. You have a new life spirit. Reborn spirit. Amen? Amen. Ang espiritu nire-reborn. Hindi tayo sakit na may sakit lang. Ang espiritu natin walang sakit. Ang espiritu natin patay. Pag tinanggap natin ang Panginoon, yung espiritu natin patay, binubuhay yan. Binibigyan ng bagong buhay. Amen po ba? Amen? Hindi yung, may spiritual sick ka kasi. Spiritual sick, yung kasalanan ay spiritual sickness. Hindi. Ang kasalanan pumapatay. Kaya nga ang dulot ng kasalanan, kamatayan sa tao. Amen? So, nung ang tao nagkasala, si Adan, mga kapatid, namatay po ang tao sa espiritu. Tama po ba? Kaya buhay pa siya sa laman. Kaya kumain pa siya, nagkaanak, nagkapamilya. Bakit? Buhay siya sa laman, pero namatay siya sa espiritu dahil sa kasalanan. Amen? So, yun po yun. Kaya nga, born again, dapat yung espiritong patay na yun ay mabuhay. At yun ay nabuhay nung naparito ang ating Panginoon. Siya yung namatay sa krus at inilibing. After 3 days, He rose again from the dead. Maliwanag po ba? Amen. If you believe that in your heart and in your soul, you are born again. Tinatanggap mo yan and you stand. You stand on it. You are fixed on it. Kaya hindi ibig sabihin, alam ko na yan. Ibig sabihin ba, born again ako? Alam ko na yan. No, you're not yet born again. Yung alam mo lang, hindi. Amen. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, you shall be established in righteousness. You shall be far from oppression, for you shall not fear. And from terror, for it shall not come near you. You shall be established in righteousness. Hindi pag tinanggap natin si Kristo, ay righteous na ako. Righteous na ba talaga ako? You shall be established. Pag sinabi established, hindi ka natitinag dun.
Pag pinasukan ka ng depression, pinasukan ka ng stress o problema, ganun mga kapatid, you are not moved. You are established in righteousness. Kaya sinasabi natin yan, I am the righteousness of God in Christ. Always. Palakpakan natin ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga yung pagiging born again, mga kapatid, yung spirito natin yan. Nakuha niyo po? Amen? Amen. Ang espiritu, nire-reborn. Ang kaluluwa, nire-restore. Ano yung nire-restore? Ibinabalik sa dati. Ano yung soul natin? Yan yung emotion, yung feelings, yung intelligence natin, yung will natin, that is the soul. Maliwanag po ba mga kapatid? At yan, itatranslate niya yan sa physical na body. Ano yung physical natin? Yung physical natin ang nagkakaroon ng divine health. Divine health. Amen? Yun ang nagkakaroon ng kagalingan, yung physical natin. Nagkakaroon tayo ng well-being. Nagiging healthy po tayo. Everybody say amen. Amen. So, kaya nga, dito sa sinasabi ng Panginoon dito, sa 23, ang sabi diyan, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Bakit? Sapagkat dinadalo yan ng buhay. Life and health is produced in your heart. Ulit ito. Life and health is produced in your heart. Amen. Amen. Bago ka pa magkasakit, outwardly, ang sakit na yan ay nasa puso mo na. Kaya ang sabi ng Panginoon, ingatan ninyo ang inyong puso. It is the source of life, your heart. Importante yung puso. Ano ginagawa natin sa puso natin? Di ba? Ano ba ang laman ng puso natin? Amen po. Amen. Diyan nagpo-produce. Sa English, pakibasa po ninyo yan. English version. Basahin, pakibasa po. Feed thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Oh, issues of life. Meron pa bang ibang version? Sabi niya, sa ibang version, sige, meron? Oh. Verse 23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Determine the course of your life. Guard your heart above all else. Above all else. Oh, dito tayo dumain mga kapatid. You are concerned of your children? Are you concerned of your children? Amen. Concerned of your family? Amen. Amen? Sabi ng Panginoon, guard your heart above all else. Guard your heart above all else. May problema ka saan? Sa pinansyal? May problema ka sa sakit? O karamdaman? Guard your heart above all else. Doon magsisimula sa puso. Tingnan niyo tao. Tingnan niyo po ang nangyayari sa tao. Kung saan yung problema, doon na siya nakapokus. Okay niyo po? Hindi niya namamalayan yung puso niya. Stress. Tama po ba? Binigyan siya ng problema. Outwardly yun eh. Outwardly. Kung ano nakikita mo, yun yung stress ka agad dun eh. May narinig ka. Sabi niya, vaccinahan na ngayon. Oras ng mga vaccine. At yung may mga vaccine, hindi pa papasukin. Yun ang pwedeng lumabas. Yung mga walang vaccine, yan, natatakot ka na ngayon. Tama mo ba? Doon, araw-araw yun ang naisip mo lagi. Nakuha niyo po? Ano nangyayari sa puso mo? Diba? Nagre-react ka ngayon. Binasted ka ngayon ng girlfriend mo. Nagre-react na naman yun. Nakapokus lang kayo doon. Kaya pag nabasted ka, wala ka na sa sarili mo. Nakuha niyo po ba? Apektado tayo lagi. Sabi niyo, above all else, guard your heart. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Everybody say amen. Amen. Long before sickness and disease
Bago mo makita yung sakit mo sa katawan, nandyan yan sa puso. Minsan nga, yung mga walang sakit mga kapatid, may nabalitaan lang. Naging sakit niya. Nandiyan ba tayo? Amen. Amen. Sa Luke chapter 6:45, nandito ba yan? Pakibasa. Ayan. Sabi dito, gumagawa ng kabutihan ang mabuting tao dahil sa mabuting kayamanan ng kanyang, sabay-sabay tayo, ng kanyang ano? Puso. Yun, galing, sabay-sabay talaga tayo. Ngunit ang masamang tao ay gumagawa ng masama dahil sa kanyang kasamaan, sapagkat mula sa kayamanan ng, sabay-sabay? Puso. Yun, sabay-sabay. Ay nagsasalita ang bibig. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. What is in your heart? Ano ba ang masagana dyan sa puso mo? Sabi niya, yung mabuting tao nagsasalita ng mabuti dahil sa mabuting kayamanan na ng kanyang puso. Ay, yung nasa puso. Tama po ba? Yung masamang tao, nagsasalita rin niya ng masama dahil din sa masama na nasa kanyang puso. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kaya nga kung gusto mong baguhin yung buhay mo, ano dapat unahin? Baguhin mo yung puso. At yun ang ginagawa ng gustong gawin ng Diyos sa atin. Yung baguhin muna yung puso natin bago tayo makalakad sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Everybody say amen? Amen. Amen. Heart is the key to experience life and health. Hindi life and death mga kapatid, life and health. Yung puso ang pinakasikreto kung bakit tayo malusog, masigla. Amen? Amen. Amen. Kung saan tayo, ang puso, ang sabi dyan, yung cardia, it is the center. Kaya yung puso natin, mga kapatid, yan yung sentro. Yung nasa sentro yan. Yung the place of our heart is at the center. Sabi nila, dito daw, puso. Pero actually, ang sabi dyan, yung cardia, the center. And it is a place where spirit and soul meet. Amen? Doon nakikita. Hindi yung espiritu ng Diyos, yung espiritu na binonogin ng Panginoon. Kaya pag nag-meet doon yung spirit and soul mo, yung soul mo yun yung nire-restore. Tama po ba? Ibig sabihin yun ang binabago ng Panginoon. Ano yung soul? Yung emotion. Ano ba? Paano ba tayo nag-i-emote mga kapatid? Yung intelligence. Yung feelings natin. Yung mga decision natin, nasa puso, nasa ano po yun? Nasa soul po natin yun. Yan po yung soul natin. Amen po ba? Kaya nga, we are soul. When we are born again, we are soul. We have, we are spirit. We have soul. And we live in the body. That is now our new position before God. Yan ang position natin sa Panginoon. We are spirit. I am spirit. I have soul, and I live in this body. Nandun po yung tatlo. Alampakan natin ating Panginoon. Praise God. Ang Diyos mga kapatid ay sabi nga ng Panginoon, kaya ang Diyos laging nandyan, kasama lagi natin ang Panginoon. Sabi, yan ang pangako, yung Gospel of Mark, di po ba? The Gospel of Mark starts with God is with us. And it ends with nandito yata yun. Yan. At tinuturuan silang, ito yung 28:20, dito nag-end, no? At tinuturuan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na ipinagbilin ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y kasama ninyong palagi. Kasama ninyong palagi. Hanggang sa katapusan ng panahon. Is this true? Amen.
Hindi yung kasama natin si Lord pag nandito lang tayo sa simbahan. Hindi kasama natin si Lord pagka naisip lang natin si Lord. Hindi, kasama nyo ako palagi. Kaya nga yung the word, sabi kasi dyan, Lo, I am with you always. Sa English, Lo, I am with you always till the end of age. Till the end of age. Hanggang sa dulo, hanggang sa dumating ang Panginoon, yung pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, kasama natin ang Panginoon. Siya ang nagli-lead po sa atin. Maliwanag po ba mga kapatid? At yung always doon mga kapatid is more precisely translated as all the days. All the days. Pastor, hindi ko maramdaman parang wala naman Hindi po ba tayo? Dito tayo tumingin mga kapatid. Kapag sumikat ang araw, o kung hindi nyo nakita sumikat ang araw, umaga ngayon, sumikat ang araw. Alam nyo sumikat ang araw pero hindi nyo siya nakita. Ulitin ko. Kung umaga ngayon, natural sisikat ang araw, tama po ba? Pero hindi nyo nakita dahil madilim. Pwede mo bang sabihin na hindi sumikat ang araw? Hindi, sumikat pa rin ang araw. Hindi mo lang nakita. So, ibig sabihin, ang Diyos hindi based doon sa feelings ng tao. Sinabi ng Panginoon, I am with you always. Hindi ko naman naramdaman Hindi ibig sabihin, wala sa iyong Panginoon. Kasama mo siya. Amen. Amen! Amen. Ano ibig sabihin nito? Nararamdaman mo, hindi, tumawag ka sa Panginoon dahil palagi mo kasama ang Diyos. Amen. At nakikinig ang Diyos sa mga ipanalangin mo. Amen. 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 Yun ang dapat na posisyon ng every believer. Hindi porket hindi mo siya nararamdaman, wala ang Diyos. Nariyan ang Panginoon. Hindi mo lang nararamdaman. Kasi hindi siya nananahan sa feelings natin, sa emotion natin. Ang Espiritu nananahan sa Espiritu mo. The Spirit bears witness with your, not your soul, not your flesh, with your spirit. Romans chapter 8, verse 15, try niyo po yan. Nabasa po niyo? 8. Sapagkat hindi espiritu ng pagkalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkukup upang kayo gawing mga anak ng Diyos, kaya tayo tumatawag sa kanya ng Ama, Ama ka. 16. Still, ang espiritu ang nagpapaturo, kasama ng espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Ano nagpapatotoo na kasama natin ng Diyos? Espiritu. Yung Espiritu. Nagpapatotoo kasama ng alin? Ng ating Espiritu. Hindi ng ating emosyon. Yung emosyon, soul po yun. Hindi na ng ating isip kasi alam ko ang Diyos. Hindi. Yung Espiritu mo. So believe. Amen. You must believe. You have to believe. Sabi ng Panginoon, it is impossible to please God without faith. Without faith, it is impossible to please God. Amen? Amen. Ang tayo mga kapatid, we are, ito ang nasa paano sa atin, yung maging conscious tayo lagi sa Panginoon. Example, si Elijah, nung laging yung conscious siya sa Panginoon na ang Diyos laging kasama niya, when he was conscious that God is always with him, naalala niyo po yun, nung kaya niya humarap sa hari, kay Ahab, King Ahab, at kay Jezebel. Di ba yung nahinamo niya yung mga prophet ni Jezebel, sabi niya, sige, magpapaba tayo ng apoy sa langit para malaman natin kung sino ang Diyos. Alam na po ba? Amen? O, nakapagpababa ng apoy si Elijah, at dahil he was conscious of God, no? Conscious siya sa Panginoon. Alam niya kung very conscious siya mga kapatid, na God is with him. Tama po ba? Amen? Pero, tingnan nyo yun. After nun, mga kapatid, basahin nyo sa chapter 19 ng 1 King. Basa po. First King 19, verse 2. Pakibasa.
Verse 2, na magkagayoy, nagsugo si Jezabel ng sugo kay Elias na nagsasabi, ganito ang gawin sa akin ng mga Diyos, at lalo na kung hindi ko gawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanilang kinabukasan sa may ganitong panahon. Oh, anong sinasabi po dyan mga kapatid? Si Elijah mga kapatid, dito po kayo tumingin, ang kwento po dyan, nung nanalo si Elijah doon sa contest na yon na yung apoy bumaba dahil sa panalangin ni Elijah. Alam niyo po ba yung kwento na yun? Inutos ni Elijah na patayin lahat ng mga propeta. Pinapatay niya lahat ng mga propeta. No? Ngayon, si Ahab, King Ahab, nakita po niya yun. Ito si King Ahab, mga kapatid, nagsumbong kay sa asawa niya, si Jezebel. Kaya nung malaman ni Jezebel, mga kapatid, na pinapatay ni Elijah yung mga propeta niya, yun yung nagbanta si Elijah. Ay, si Jezebel, sabi niya, pakiulit mo ngayon, si Pastor na ako po. Nang magkagayoy, nagsugo si Jezabel ng sugo kay Elias na nagsasabi, ganito ang gawin sa akin ng mga Diyos, at lalo na kung hindi ko gawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila kinabukasan sa may ganitong panahon. Ano ibig sabihin dyan? Nagbanta si Jezebel, di ba? So, anong ginawa ni Elijah sa verse 3? Pakibasa. At nang makita niya, ay bumangon siya at yumaon dahil sa kanyang buhay. At naparoon sa Beersheba na nauukol sa Juda at iniwan ang kanyang lingkod doon. Oh, dito tayo tumingin mga kapatid. Yung word na nakita, ano nakita niya? Hindi na yung Diyos ang nakikita niya. Ang nakikita niya, yung sinabi ni Jezebel, na sabi niya, gawin ng Diyos sa akin ang nangyari sa mga ito pag hindi ko ito ginawa sa iyo. Ano yun? Pinapatay niya yung mga propeta, di po ba? Hindi po ba kayo? Sabi niya, parang sa ganito salita, pag hindi kita napatay ngayon, bukas ng umaga, ako ang patayin ng Diyos. Yung Diyos niya, hindi yung Diyos na totoo, ay yung God nila. Tama po ba? At ang sabi doon sa verse 3, nakita yun ni Elijah, ha? Pakibasa sa ano? 3. Natakot si Elias na mamatay, kaya umalis. Sige, hanggang doon na lang. Natakot si Elias sa kay si Pastor Sonia. At nang makita niya ay bumangon siya. Dito tayo tumingin.